Magandang araw, bayan ng Sipalok. Magandang araw sa lahat ng narito. Ako ay kumakandidato sa pagkapangulo ng ating bansa. Ako si Japper Rosasinia Untulan na nangangako magbibigay ng tulong at pagmamahal sa inyong lahat. Hindi tayo uusad kung hahayaan nating hilahin tayo ng ating nakaraan. Ang paninisi ay maling pamamaraan. Kaya hindi ko aaksayahin ang mamahahalagang oras para sisihin kung sinong may sala sa gusot na kinasasadlakan natin at pinagdudusahan. Maliban siguro para makabuo ng aral o higit pa sa mga kamaliang ito, hindi tayo papipigil dahil ang dapat binahahalagahan ay ang ating kasalukuyan at ang hinaharap na dapat nating pinaghahandaan. Baka ako ay hindi maintindihan. Gusto kong linawin na ang mga nagtaksil sa tiwala ng taong bayan ay maparurusahan at mabibigyan ng araw sa hukuman. At kung sapat ang mga ebidensya, may araw din sila para magdusa. Nang magdesisyon ako na tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa, alam ko ang mga sakit ng bansa. Alam ko ang mga dahilan at sinabihan na ako kung sino ang sentro ng mga sanhi ng lahat. Narinig ko ang mahinaing ng mga mamamayan sa kalye, sa bundok o kahit saan pa yan. Ang gusto nila ay ang katarungan ay parang guni-guni na lang na ang pagkapantay-pantay at pagiging patas at mabilis na paglutas sa mga kaso ay nalusaw na parang ampaw. Ng mga konseptong bagay lang sa mga pandalabhasang disertasyon. Ganyan dati hanggang ngayon. Talagang nakakalungkot bilang dating taga-usig, alam ko ang mga pamamaraan kung paano pabilisin at pabagalin ang takbo ng isang kaso. Ang ginawa ko ay tiningnan ko kung ilang beses ipinaglaban at ang mga petsa ng bawat pagpapaliban at ang mga susunod na pagdinig ng kanilang mga kaso. Ganoon kasimple. Magiging masaya ako kung lahat ng tao at lahat tayo sa gobyerno ay mag-aasikaso sa importanteng bagay na ito. Determinado ako noon pa, katulad sa pagiging determinado dahil ngayon ako ay nasa posisyon na. Maglunsad ng laban sa mga humahawak sa ating mga batas at sa mga tao na ginagawa miserable ang ating buhay. Tinitiyak ko sa bawat isa sa inyo na walang sistema ko ang pagiging mapaghiganti. Katulad ninyo, ang gusto ko lang ay patas na pagtrato at proteksyon para sa ating mga kababayan. Pero kailangan nating maging matapang para maipaglaban ang ating pinaniniwalaan na hindi tayo mapipigil ng takot na magkamali o matalo. Kaya walang limitasyon ang katapangan, pero meron ang kaduwagan. Marahil kayo ay sawa na sa mga paasang pangako na di natutupad. Mga pangakong sagot sana ay ginhawa, kapalit pala ay paghihirap at kawalang pag-asa. Bagong halalan, bagong pagkakataon upang bumoto. Panahon upang bagong pinuno ay talaga, upang bagong simula ay matamasa. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Malaki ang pasasalamat ko na kayo'y narito upang mapakinggan itong aking plataforma. Marami man kayong importanteng gagawin, ngunit di pa rin nagpadala at heto kayo at aking nakikita. Hangad ko lang na sa pagkakataong ito, sana ay inyong mapakinggan at usisahing mabuti ang mga pangarap ko para sa ating inang bayan. Mga pangarap na bigong na ibigay sa atin ng mga nagdaang termino. Ngunit sa pagkakataong ito ay matutupad na. Gusto ko nang kumibo, hindi yung nauuto. Oras na upang umusbong ang ating bagong simula. Ano nga ba ang dapat nating unahin? Ano ba ang dapat nating alisin upang ang inaasam na mithiin ay ating makamtan? Kaunlaran na kay hirap maangkin, parang bituin na kay hirap abutin.
Simulan natin sa pinakasulok sa lahat ng sulok sa pamilya. Alam naman natin kung ano ang kasalukuyang pinagdadaanan ng ating bansa. Alam rin naman natin siguro na mabilis ang paglobo ng populasyon sa ating bansa. Alam rin natin na patuloy ang pagdami ng bilang ng mga tao sa Pilipinas. Pinangangambahang darating ang araw na mauubos na ang mga pangunahing pinagkukunan natin ng yaman at pagkain. Kaya dahil dito, gusto kong maglunsad ng mga programang pampamilya. Ito ay ang family planning, mga programa upang problema sa bilang ng populasyon ay masolusyonan. Hindi lang yan, gusto ko rin bumuo ng grupo na isang responsable sa pagbisita sa mga liblib na lugar upang magbigay impormasyon tungkol sa family planning. Buwan ng pagbisita upang paalala ay di mabura. Alam kong di pa kayo kontento kaya meron pa akong sasabihin. Marami pa. Pangalawa, isusulong ko ang programang pang-edukasyon sapagkat totoong dito nagsimula ang lahat upang bagong pag-asa ay ating malasap. Sa pamamagitan ng family planning at pamamagitan ng edukasyon, mas maipapaliwanag natin kung ano talaga ang family planning. Mas mabubuksan pa ang isipan ng mga bawat isa upang ito ay tuluyang maintindihan at maimplementa sa bawat tahanan. Sa pamamagitan rin ng edukasyon ay wala nang maghihirap dahil alam naman natin na ang edukasyon ay ang susi ng ating mga pangarap. Sa pamamagitan rin ng mas progresibong edukasyon ay magiging mas mataas pa ang mga kalidad ng pag-iisip ng bawat Pilipino na siyang magbibigay daan tungo sa pinto ng tagumpay at kasaganaan. Noon ay isa lang rin akong estudyante na lugmok sa hirap, ngunit nangarap at nagsumikap upang makamtan ang aking mga pangarap. Kaya dahil dito alam ko kung gaano kahirap mag-aral, lalo na kung ito'y patungkol sa pinansyal. Mas lalong mahirap ang pag-aaral kung salat sa pera. Kaya ang pangatlo kong pinili ay magbigay ng pera sa mga honor students at magbigay ng scholarship. Kasama na rin ang bayad sa kanilang tuition at allowance. Hindi lang yan. Bibigyan ko rin ng scholarship ang mga mahirap kahit hindi sila honor student. Basta gusto at masigasig sila sa pag-aaral. Naniniwala kasi ako na ang bawat tao ay may karapatang matuto at may maraming paraan kung gugustuhin ito. Ang pang-apat naman at siyang huli at gusto kong isusulong ay ang tungkol sa mga asignatura. Asignatura ng mga estudyante sa paaralan. Maliban sa asignaturang pang-akademiko, gusto kong maglagay ng mga asignatura na siyang makapagtuturo sa mga estudyante ng mga tamang asal at mga tamang bagay na dapat at kinakailangan. Sa pamamagitan nito, mas maiintindihan pa ng mga mag-aaral ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa pamamagitan rin nito, magkakaroon ang bawat isa ng disiplina sa sarili na magagamit para sa kaunlaran ng ating lipunan. Ang katalinuhan ng bawat Pilipino na may samang pag-unawa at mabuting gawi ang siyang tunay na susi upang ating makamit ang mga pangarap na matagal na nating inaasam. Sa pamamagitan nito, kaunti na lang at tayo'y malapit na sa kasaganaan. Kung meron na tayo nito, wala pa ring magbabago. Kung ako lang at kanya-kanya tayo, hindi pa rin ito at hindi pa rin natin makakamit ang kasaganaan sa ating bansa. Kung tayo ay watak-watak, kaya sa pamamagitan ng mga gusto kong isulong, tayo ay magkaisa, magbuklod at magkaroon ng isang pananaw at pangarap. Pangarap na puno ng kapayapaan at kasaganaan. Umpisahan ang bagong simula. Kapit-bisig tayo mga Pilipino. At sama-sama nating abutin ang mga nagliliwanag na mga bituin. Iboto Japir Rosasinia Untulan sa halalan upang hirap ay wakasan. Magandang araw ulit, bayan ng Sipalo.